Hello. Uh, Today, test natin itong ating Allen timer saka Allen coin slot. So, try natin i-capture sa video yung scenario na nagki-credit ng extra isang pulse yung ating Allen timer. Okay. So, usually, ang concept is based experience ng iba na encounter nila to na pag nag-drop ka ng 5 pesos sa coin acceptor, nagki-credit siya ng 6 na pulse, may sumusobra isang pulse. So, ang conclusion ng karamihan is may problema sa coin slot. May time sumusobra yung credit ng coin slot. Pero actually, based sa observation sa mga previous test na ginawa natin is parang ang nangyayari is sa Allen timer yung nagkakaproblema, hindi sa ating coin slot. So, try natin i-capture ngayon sa video yung scenario para mas ma-specify natin. So, meron tayo dito yung wire papuntang Allen timer saka sa Allen coin slot, universal. Then, meron tayong 12 volt supply. So, usually ganito lang yung setup sa sa PisoNet natin. So, meron tayo ditong 5 pesos saka 3 piso. So, countdown timer to. So, once na naghulog ka ng 5 pesos, 4 minutes and kung ilang seconds yung countdown na lalabas. So, para mapakita ko na nangyayari yung sumusobra ng isang credit, by 5 yung counting. By 5 yung gagawin natin. Meron ako ditong 500 pesos na taglilima. So, by 5 yung hulog natin. Okay? Hanggang sa makapture natin yung scenario na nagsusobra siya ng isang pulse. Naka-configure to naka-configure ngayon to na 1:1 itong ating 1 minute sa piso. Okay. So, mag-drop tayo ng 5. Oops, hindi nag-power. Natin mabulit ang sa coin slot. Ayan, ang power na. Right. So, drop tayo ng 5. So, count down yung timer siya. So, 4.57. Gagawin ko siyang 5 minutes. 5 minutes, 0.54 seconds. So, magdadrop lang tayo ng taglilima habang nagka-countdown. So, expected natin dyan 10 hanggang sa mag-zero out yung So, 5. Tama pa rin na 5. So, 10. So, 5 calls yung sinend niya kasi nagka-countdown yung seconds. Kaya ako nag-drop ng piso kanina para lang ma-monitor natin yung 5-5 na countdown. So, okay pa rin. 15, 20, 25, 30. Chance lang siyang lumabas. So, hahanapin natin. Try natin sa video. Kung maubos yung countdown natin ng seconds, magdadagdag ako ng piso para masundan natin ng tagpa 5. Okay. So, hintayin ko lang siya mag-zero yung countdown. So, isasarado ko lang siyang 75 para madaling i-monitor na by 5 yung testing natin. So, ubusin ko tong 500 hanggang sa lumabas yung scenario na sumusobra. Oh, piso yun. So, dagdagan ko ng 4. Okay, may nahalong piso dito sa paglilima. So, continuous na. Monitor pa rin natin yan na kahit kasi hindi naman siya ang possible lang na mangyari dyan is magkukulang siya sa by 5. So kapag may nakapture tayong sumobra, susubra siya ng piso. So hindi natin nakikita yung seconds, pero once na mag-zero out yun, magkukulang lang tayo ng piso. Tuloy ko lang pag-drop yung lumabas ng scenario na sobra siya ng credit. So, nagtapos na yung countdown. Hulog ako ng piso. Right. Saka lang tayo nito pag sumobra siya ng isang piso. So, mayroon talaga i-capture chance lang siya.
Pero nangyayari siya. So, yung purpose ng video na to is para makapture natin yung ganung ano, scenario. Yun, 296. Pansin nyo? Walang way na magsusobra ng credit yan kung based doon sa seconds na remaining, neither kukulang lang siya. So pansin nyo, nagkaroon siya ng 296 kanina. So yung last na drop ko na yun, 6 pulse ang sinend niya. So tuloy ko lang. Push natin mo 500. Napakadaling i-monitor nito. Napansin ko kasi siya sa nung nag-create ako ng multi-timer. So, hinulugan ko ng tagli-5 piso yung 10 computer, 10 timer. So, doon makikita mo kaagad kasi mayroon kang pagbabasyan, yung magkakatabi yung mga timer. Makikita mo na may discrepancy, may time na may discrepancy yung isang timer. So, para mapakita ko na hindi dun sa setup ng multi-timer, nag-setup ako ng stand-alone. Ito, yung isa lang talaga, yung traditional na naka-setup sa mga PisoNet natin. Tapos kulang na siya ng piso. So, itong kulang ng piso, normal lang yan kasi countdown timer nga siya. Pero yung sobra, yun yung hindi normal. Meaning, nagsusobra ng credit kapag nag-drop tayo ng 5 piso. Ubusin ko lang itong 500. Anyway, napakita na natin yung scenario na na-capture natin na sumobra siya na isang file. Okay, 500 na. So, okay. At least, naka-capture tayo ng isang scenario. Hindi natin walang specific kung kailan siya nangyayari. So, ang assumption ko dyan, since nung napansin kong ganyan, nag-program ako ng isang Arduino na parang ang behavior niya is coin acceptor. Siya yung magsisend ng pulse. Pero yung program na yun, kaya kung control kung ilan yung delay, kung ilang milliseconds yung sending ng pulse. Currently kasi, itong coin acceptor natin, merong settings dito, merong fast, medium, saka slow. So, 100 milliseconds yung slow, 50 milliseconds yung medium, then yung fast is nasa 20 milliseconds ata. Kahit sa ang settings dyan, nangyayari yung yung sumusobra. So, dun sa ginawa kong program sa Arduino, kinapi ko yung ganyang settings. Ganun din na yung Allen timer natin, nagki-credit siya ng extra pulse. Pero lang siya, chance lang siya. Wala siyang specific na halimbawa pang 100 magki-credit siya ng isang sobra, hindi siya ganun, chance lang siya. So, ang pinaka nakitaan kong settings na hindi nag-i-exist yung ganung nagki-credit ng isang pulse is nasa 300 to 500 milliseconds. Pero medyo mabagal yung yung crediting niya. Pero walang chance na magki-credit siya ng based dun sa testing ko. Later kikreate ako ng another video. Yung ipapakita natin yung Arduino yung gagamitin natin. Na siya yung magki-credit ng time. So, kaya ko rin na-conclude na hindi sa coin acceptor yung sumusobra yung sending ng signal is yung coin acceptor kinonect ko siya sa Arduino board. Then yung kung sa nag-drop tayo, dinidisplay niya lang sa LCD. So ang expectation natin doon kung sa coin acceptor yung may problem, nagsisend siya na extra pulse, mayroong tendency na same din na susobra ng isang pulse signal kapag nag-drop tayo ng coins. Pero walang ganong senaryo. Kahit i-confirm nyo to sa lahat ng mga buyer ng mga coin changer, yung version 2 natin na coin changer, never pang nangyari na nag-insert ka ng 5 piso or 10 piso, then
nag-display siya ng size or 11 sa ating coins, sa ating LCD. So, doon pa lang, sa base sa thousands of testings lang ginawa namin, doon namin na parang na-conclude na dito, consistent yung coin acceptor natin. Then, ang assumption na lang namin is dito yung siya nagkakaproblema sa pulse, kung gaano kabilis yung sending ng pulse ng ating Allen timer is based dito sa test na ginawa natin, then based ulit dun sa testing ng Arduino sending to Allen timer. So ganitong speed, nangyayari din siya. Nangyayari din siya na sumusobra siya ng credit yung ating Allen timer. Okay?